Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Booking na ang lahat ng sikreto nila. Anong palusot pa kaya ang sasabihin nila? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Pinatawag sa board meeting si Justin matapos mag-report ni Annalyn kay RJ at napunta kay Doc Ray hanggang sa pinaalam na nila kay Giselle. Ang natuklasan nga ni Annalyn na pagnanakaw ni Justin sa fund ng Apex. Nagalit si Giselle kay Annalyn dahil pinagbibintangan ni Annalyn ang kaisa-isang anak niya na si Justin. Pero nanindigan naman si Annalyn na hindi siya nagsisinungaling sa mga sinasabi niya dahil may ebidensya siyang hawak na magpapatunay na bloated lahat ng pricing na nilalagay at nire-report ni Justin sa Apex. At kaya kinonsulta muna niya kay Doc Ray at RJ ang nalaman niya para ma-sure na hindi siya nagkakamali at makaisip siya ng tamang paraan para sabihin kay Giselle ang natuklasan niya. Papakita sana ni Annalyn ang ebidensya pero tinanggihan muna iyon ni Giselle dahil mas gusto niya daw na pag-usapan ang accusation ni Annalyn kay Justin kapag nandun na daw mismo itong si Justin. Pinagbibintangan niyang si Justin. Pagdating ni Justin sa office, nagulat siya kung bakit kumpleto sila doon. At nandun si Annalyn at itong sila RJ at Doc Ray, kasama si Giselle. Nagsorry naman agad si Annalyn kay Justin dahil siya ang dahilan kung bakit napatawag si Justin sa board meeting. Dahil kailangan niya daw i-report ang nakita niyang financial report ni Justin. Nagtaka at nagkunwaring walang alam si Justin sa mga binibintang sa kanya. Kaya naman, inumpisahan ni Giselle sabihin kay Justin na pinagbibintangan siya ni Annalyn na nangungupit sa Apex. Kaya naman takot at gulat na gulat si Justin kung bakit at paano nalaman ni Annalyn ang ginagawa nilang anomalya ng daddy niyang si Eric. At saan nakakuha ng ebidensya si Annalyn laban sa kanya. Dahil maayos naman silang nag-uusap nito at close silang dalawa. Inumpisahan na ni Giselle tignan ang ebidensyang hawak ni Annalyn. Inisa-isa niya ang detalyeng naka-input sa financial report ni Justin. At gulat na gulat siya sa lahat ng nakita niya. At napatingin na lang siya kay Justin sa lahat ng nakita niya at nabasa sa papel. Kaya naman pinilit ni Justin na mag-alibay at magpalusot na lang hanggat maaari. Dahil alam niyang kahit anong mangyari, ay kakampihan pa din siya ng mami niyang si Giselle. Kaya naman gagawin niya ang lahat basta malusutan lang ang gulo na kinakaharap niya ngayon. Lalo pa nga at alam niyang sa huli ay kakampihan pa din siya ng mami niya at si Annalyn ang magiging mukhang masama sa mata ni Giselle dahil sa pamimintang niya kay Justin. Nagtampo naman si Justin kay Annalyn dahil sa ginawang pamimintang ni Annalyn kay Justin. Kahit ang totoo nga ay alam na alam niya sa sarili niya na totoo ang mga binibintang sa kanya ni Annalyn. Samantalang, nalaman ni Lynette na nagsumbong si Annalyn kay Giselle tungkol sa natuklasan niya kay Justin. Kaya naman nangangamba si Lynette dahil kinalaban ni Annalyn si Justin na anak daw ni Giselle. At tiyak makakabangga din daw ni Annalyn si Giselle. Pero pinaglaban pa din ni Annalyn ang alam niyang tama dahil kapag hindi niya daw naagapan ang ginagawa ni Justin ay malamang sa malamang ay babagsak ng tuluyan ng Apex at mauubusan ng pera. Samantalang, nakipagkita naman si Moira sa kaibigan niyang si Nerissa at ibinalita niyang masayang-masaya siya dahil malaki ang posibilidad at chance na pagmawalang sala siya at maurong ang kaso niya. As long as daw na nasa panig nila itong si Dax at sumasakay o sumusunod sa mga gusto nitong si Zoe
dahil patay na patay daw itong si Dax kay Zoe. Binalaan at pinagsabihan naman ni Nerissa si Moira na as long as hindi pa lumalabas ng lungga si Carlos at hindi magpakita ay magiging malaya daw itong si Moira. Dahil alam naman daw nilang lahat na na kay Carlos ang lahat ng katotohanan. Kaya naman biglang nabahala si Moira sa sinabi ni Nerissa. At gagawin niya daw ang lahat para hindi na makabalik si Carlos sa buhay nila. Samantalang, sa Apex naman, magbabalik na si RJ sa pagiging doktor at magkakaroon na ulit siya ng sarili niyang klinik. Kaya naman masaya niyang ibinalita sa anak niyang si Annalyn at lalo na nga dito kay Lynette ang balak niyang pagbabalik. Masayang masaya si Lynette at Annalyn sa balita ni RJ. At sa wakas ay magbabalik na ulit si RJ sa pagiging doktor niya. At naharap na ulit ni RJ ang takot niya na baka hindi nga siya marunong. Habang nagsasaya sila at magkayakap si Annalyn at RJ, ay napalingon na lang bigla itong si Lynette. Paglingon niya nga ay hindi niya sinasadya na makita itong si Carlos na nakatitig sa kanilang tatlo habang nagsasaya sila. Nabigkas ni Lynette ang pangalan ni Carlos. Kaya naman nagtaka sila RJ kung bakit nasabi na lang bigla ni Lynette ang pangalan nitong si Carlos. Sinabi ni Lynette na nakita niya si Carlos at hindi siya nagkakamali sa nakita niya. Kaya naman sinabihan siya ni RJ na baka nagmamalikmata lang daw itong si Lynette at kulang lang daw ito sa pahinga dahil napapagod na nga daw itong si Lynette. Kaya naman matapos sabihin ni Lynette na nakita niya itong si Carlos, agad namang hinagilap ni RJ itong si Carlos sa bawat sulok ng Apex. Dahil baka totoo nga ang nakita ni Lynette at baka mamaalam na naman sila at baka mapanganib na naman. Dahil ito ngang si Carlos ay matagal na wala dito sa eksena. Mapapaalis na kaya si Justin sa Apex? Tuluyan na kayang magiging magkaaway si Annalyn at si Justin? Ano na naman kaya ang plano ni Carlos? Pumayag na ba si Moira na magkaroon ng relasyon si Zoe at si Dax? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!